Mahigit 200 ang nakiisa sa rally sa Ayala, Alabang bilang pagsuporta sa Reproductive Health Bill. Kabilang sa mga sumama ang kontrobersyal na tour guide na si Carlos Celdran at ang singer na si Lea Salonga. Nakatutok si Bernadette Reyes. Di alintana ang tirik na sikat ng araw. Nagkilos protesta ang ilang residente ng Ayala, Alabang sa gate ng village bilang pagtutol sa panukalang Protection of the Unborn Child Ordinance na pumipigil sa sex education at pagbenta ng mga contraceptives sa barangay ng walang reseta. Sumama sa pagkilos ang singer at aktres na si Lea Salonga para ipaglaban ang kanyang karapatan bilang residente ng Ayala, Alabang. Lumipat kami ng asawa ko dito para mamuhay ng tahimik, para mamuhay ng masagana, para din sa anak namin. Ngunit ang ordinansyang to parang nag-i-infringe kasi sa mga karapatan ng lahat ng residente. Nakiisa rin si Carlos Celdran, ang tour guide na nakulong dahil sa pag-eksena sa misa bilang pagsuporta sa Reproductive Health Bill. The RH bill is all about providing information about your own body. Naroon din si dating DOH Secretary Esperanza Cabral na naniniwalang kakampi nila ang Pangulo. Ilang ating Pangulo ay hindi nagbabago ng kanyang palaisipan tungkol sa responsible parenthood, ang katungkulan ng mga pamilya ng mag-anak lamang nang kaya nilang pakainin, damitan at paaralin. Dinaluhan na humigit kulang 200 katao ang kilos protesta ngayon. Simula pa lang daw ito ng isang mas malakihang kampanya para patuloy na isulong ang RH bill sa bansa. Kung makakalusot ang ordinansa sa Ayala, Alabang, pangamba ng grupong Democratic Socialist Women of the Philippines na maging daan ito para sa tuluyang pagbasura sa RH bill. Other barangays with the same perspective who are also anti-RH can copy this. And this has happened in Bataan. Hindi na muna nagkomento ang Ayala Alabang Council na nagmungkahi ng ordinansa hanggang wala pa resulta ang public hearing dito. Sinubukan ng GMA News na kunin ang pahayag ng CBCP ukol sa naganap na pagkilos, pero wala pa rin itong komento. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy po ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, isa sa mga Pinoy na binitay kamakailan sa China matapos mahulihan ng iligal na droga. At nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Etxague, Isabela. Victoria. Jiggy, hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak at kaibigan ni Sally Ordinario Villanueva dito sa Isabela sa bintang na siya ay isang drug mule. Anila napakabait ni Sally kaya naman nanindigan sila na siya ang biktima. Matalik na kaibigan ni Sally si Hylen. 8 taon na raw sila magkakilala kaya tiyak daw siyang mabait, mapagkakatiwalaan at mabuting ina't asawa si Sally. Pero dahil nga madaling magtiwala at mapakiusapan, maaaring ito raw ang naging dahilan kung bakit napahamak si Sally. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sinabi ni Hylen na hindi magbabago ang kanilang pagtingin kay Sally. Sally, kahit nasan ka man, mahal na mahal ka pa rin namin. At pagpapatuloy namin yung pagtingin sa bahay niya at yun naman ang hiling niya. Ang ina naman ni Sally, hindi raw kailanman makakalimutan ang mapait na sinapit ng anak sa China. Ay, mahirap ipaliwanag. Masakit yung ginawa nila sa anak ko. Pinatay, walang kalaban-laban. Matindi rin ang galit ni Aling Edith kay Tita Kakayan ang di umano'y nagpadala kay Sally ng maletang may lamang droga. Paglalabang ko to. Hindi ako titigil hanggat hindi siya mabitay din. Gagawin ko ang lahat. Ipaglabang ko yung justice ng anak ko. Buhay ng anak ko, sinira mo. Matapos ngang ilibing si Sally sa darating na Huwebes, babalik daw agad sina Aling Edith sa Maynila para asikasuhin ang kaso ng kanyang anak. Jiggy, patuloy pa rin nga ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa bahay nila Sally sa Etxague, Isabela. Hanggang bukas lamang ang kanyang burol dito at pagkatapos ay ililipat ang kanyang mga labi sa Jones, Isabela. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad. Mga kapuso, nakisaya po ang ilan nating kapuso stars sa Panaad Festival sa Bacolod City. Ang selebrasyong ito ang sinasabing Festival of Festivals sa Negros Occidental. Narito ang report ni Rida Reyes. Libo-libong kapusong Negrense ang pumuno sa Panaad Park and Sports Complex sa tinaguriang City of Smiles. Sinimulan ng selebrasyon ng Panaad Festival na makukulay na dance presentations. Agaw pansin ang patatanghal ng mga mananayaw na ang kasuot ay tila gawa sa makukulay na ilaw. Sinundan
naman ito ng star-studded na Kapuso Night. Si Mark Heras nagpamalas ng kanyang hanap na move sa dance floor. Maraming salamat po sa pagsuporta. Dumalo rin ang bida ng Kapuso superhero serye na Captain Barbell na si Richard Gutierrez. May handog namang song numbers ang kanyang leading ladies na sina Michelle Madrigal, Isabel Oli at Lovie Pope. Hindi naman nagpahuli sa kantahan ang Kapuso child star na si Jillian Ward. I want more. Enjoy ang ilang lalaking manonood sa palaro kung saan kailangang gayahin nila si Captain Barbell, kanya-kanyang style sa pagbuhat ng mahiwagang barbell. Captain Barbell! Captain Barbell! Captain Barbell! Captain Barbell! Captain Barbell! Ang ika-4 na kalahok ang nag-uwi ng barbell na pinirmahan pa mismo ni Richard. Ang mga di nakasali sa games, pinabaunan naman ng mga papremyo mula sa Kapuso Stars. Natapos ang gabi sa isang engranding fireworks display. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa Mother of All Festivals sa Negros, ang Panaad Festival. Happy Panaad Festival! Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, marami nang excited sa nalalapit na royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Kaya naman po dumarami na rin ang kanilang well-wishers from around the world. Sa Madame Tussauds sa Los Angeles, California, isang higanteng wedding card ang inihanda para sa kanila. Sa lobby ng museo nakadisplay ang wedding card. At kahit sino, pwedeng pumirma o sumulat ng personal greeting para kina William at Kate. Ang ilan sa kanilang fans, hindi pinalagpas ang chance na makasulat dito. At hanggang sa katapusan po ng April, nakadisplay ito sa lobby ng Madame Tussauds, ang pambihirang wedding card. Matapos po ang April 29 wedding, ipadadala po ito sa Royal Newlyweds sa London. Susunod, NBA legend na si AC Green, napabilib sa galing mag-basketball ng mga batang Pinoy. Artwork ng isang Pilipinong pintor na isubasta sa Hong Kong sa halagang katumbas ng mahigit 47 milyong piso. At matuto ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamamasyal sa Intramuros, Maynila. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.